So ito na yung poste mga kasani na naputol kahapon ni Sunny at saka ni Bunsoy. Wala kasi siyang kasama kaya nagpasama kay Bunsoy. So kami magawa ng ano te, kulungan doon sa dulo. Malapit lang kila Lisa mga kasani. Na maano doon sa bahay. So ayun, ilalagay na naman ni Sunny yung poste. Siya yung tao na handang tumulong sa nangangailangan. Hirap ng buhay at pagsubok man ay naranasan. Nagsumikap makaahon, hinarap lahat ng alon. Siya si Sunny Parason, natubong ka na mas matik. Isang tao lang maghirap pero may pagsusumikap. Isa din sa may pangarap na tumulong sa mahirap. Sa simpleng paraan naghahati ng kasiyahan sa mga kababayan at nahihirapan. Hati niya ay saya kasama ang munting ayuda para Yo, magandang umaga mga kasani, bagong araw, bagong vlog na naman to. Araw ng Lunes ngayon at maya pupunta kami dun sa kanila ni Ramel. At ngayong araw po ay meron na tayong i-update, no? Kasi nag-usap si Inday tapos si Ate Erlinda and Kuya Obet. So si Inday yung may alam nito mga kasani kung ano yung plano niya ngayong araw. Kasi sabi niya sa akin ay meron kami pupuntahan, no? So ayan si Inday. And good morning po sa inyong lahat mga kasani. At pasensya na kayo kasi nga medyo masama yung pakiramdam natin ngayon dahil sa sipon at saka ubo. So ayun mga kasani, meron kasing in-offer sa akin si Ate Erlinda and Kuya Obet na munting negosyo negosyo. Wow, salamat. So meron tayong alagaan. So habang wala pa, hindi pa tayo nakabili. So yung gagawin muna natin ngayon is pupuntahan natin kung saan natin ititirik yung gagawin nating kulungan ng mga biik. Kasi ayun nga nag-offer sa akin sa Ate Erlinda kung pwede kung mag-aalaga ba ako ng biik. Then sabi ko makasani, pag-aalaga lang walang problema. Sa pagkain talaga tayo magkakaproblema kasi nga mahal yung pagkain ng baboy. So sagot kasi ni Kuya Obet and Ate Erlinda yung pagkain ng baboy. Yung sa akin lang is pag-aalaga lang sa baboy, pagpapakain lang sa baboy. So go na ako dito mga kasanay kasi nga sagot naman nila yung pagkain. So pumunta kami doon kung saan ititirik namin yung kulungan ng baboy kasi nga lang namin tumakasani kasi nga mamaya pupunta na naman kami kila Ramel. So meron na kami naputol na poste, no? Meron na tayong poste, no? Meron na kaming poste na naputol na 6. So ngayon pupuntahan namin at para makita nyo at syempre lilinisan din namin mga kasani. So, ayan, maraming salamat kay Ate Erlinda and Kuya Obet. So, syempre, kumbaga, ito yung bagong abalahan ni Inday or bago niyang project. Ayun mga kasani, pupunta na tayo doon. So, pupunta na tayo mga kasani at ayun, may dala na akong itak at nasa huli si Sunny. Bit si Bibi Gia. At hindi pa nakaligo si Bibi Gia dahil sa lagnat na pabalik-balik. So maglilinis kami doon at ayun, thank you so much talaga kay Kuya Obet at Ate Erlinda sa opportunity na ayun nga mag-aalaga tayo ng baboy na siyempre sila yung bibili ng biik at sa pagkain sagot din nila. So wala na akong problemahin mga kasani, yung sa akin lang is pag-aalaga lang sa baboy, pagpapakain. So magandang opportunity na yun. So bale, gusto din sana nila na magnegosyo ako ng pagtitinda. So bale, magpo-focus ako mga kasani sa pagbabuyan, hindi lang sa pagtitinda. Kasi sa pagtitinda, okay naman sa pagtitinda kasi alam ko naman yung, syempre yung mga sa pagtitinda. Kaso nga lang mga kasani, hindi din naman kasi natin alam na, ayun din, tawag dito, mali natin, mayroong ng sa atin, ng sa tindahan tapos hindi natin masingil. So malaking lugi na yun mga kasani. Dito kasi sa probinsya, pag may nangutang sa'yo tapos buti lang kung makakatagpo ka yung tao na marunong din magbayad. Pero batay sa experience ko, meron din kasing hindi, kaya mahirap magkaroon ka ng kaaway. Kaya sabi ko magpo-focus ako sa babuyan. So dito kami bali malapit mga kasani sa kila Lisa. So matatanaw lang to doon sa bahay. So nagpaalam na ako dito sa mama ni Lisa at syempre magpapaalam tayo ulit. At syempre shout out kay Ate Erlinda and Kuya Obet at syempre sa iba pa naming sponsor, Ma'am Evelyn and Sir Ramon, Kuya Orlando and Ate Helen, Sir Arnold Buntina, Kuya Roy, Kuya Born and Kuya Bruce, paring Kabalin, paring Ruben, and Sir Dana and Ma'am Ampi, Kuyang and family, Kuya Papi and family, ayan kay Sir Gary Tisoy, Ma'am Layla, ayan. So, andito na tayo. Hintayin ko pa si Sunny. Dito tayo kila Lisa. Ito na pala yung kambing ni Kuya Bruce. Buntis na.
Ayan, Kuya Bruce, ito na yung kambing. Shoutout sa kambing ni Lisa. Ayan, buntis na. Ayan, te, mga anak na? Han? Asan anak? Ah, may nanganak na yung ano. Dalawa kasi yung inahin nila Lisa. Kaya syempre pang ano to ni ate eh. Pang school nila IB. So dalawa yung inahin. So nanganak na 4? 4 lang. Ah, okay na. Lumabas na yung inunan? Hindi pa. Ah, meron pa yan. Ah, nanganak na pala. Oh, grabe. Blessing. Ilang lalaki? 3, isa lang yung babae. Ah, pareha sa kabila. Yung nauna, 4 na lalaki, isang babae. So, Ulaw. ayun mga kasani, swerte din kasi kapag ayun nga, gustong-gusto ko rin na merong inahin kasi nga, pag nanganak siya, syempre lalo na pag madami, so blessings talaga yon. So, tingnan natin, marami pala silang biik. Bale, nanganak na rin yung una nilang inahin, kaso 5 lang mga kasani. Ayan, punta tayo dito. Ayun pala yung isa nilang inahin na nanganak nung nakaraan. Ayun, naka-blondie pala to lahat eh. Ah, naka-blondie. Yung nanay kasi makakasani ng baboy nila Lisa. Naka-blondie. Kaya pati yung anak, naka-blondie rin. Ayan. Wow, ang cute. Ayan, 5 piraso mga kasani. At syempre, yung 5, tapos kukuha pa yung may-ari nung lalaki na nag-ano dun sa nanay. So, bali 4 na lang yung mapupunta sa kanila. So, ang kaanuhan lang mga kasani kasi nga, sarili nila tong baboy. Pag na may kasi yan mawawalay sa nanay. So, syempre, gagawa muna tayo ng kulungan ng baboy. Pag okay na yung mga kulungan, so, willing na pagbibili tayo ng mga biik, so, diretso na lang lagay sa kulungan mga kasani. Yun, 5 ang anak. Tapos, eto naman, rin. Ayan, 4. So, pag kukunin sa yung sa lalaki, 1, tapos 3 na lang maiiwan sa kanila. 4. O, ano pa kasi yan? Unang anak niya yan eh. Ayan o. So, kami magawa ng kulungan doon sa dulo. Malapit lang kila Lisa mga kasani. Na maano doon sa bahay. So, nilagyan nila ng trapal yung inahin kasi syempre hindi natin alam pag baka mga anak pa yan kasi hindi pa naman lumalabas yung inunan. So, ayan. Ito yung kulungan nila Lisa sa nila. Mga biik nila pero kakapanganak lang. Tapos itong baboy na to, ayun yung kulungan nila Lisa. So, ganito lang din yung gagawin namin mga kasani. Ayan na. Itong baboy na to mga kasani, ay yan kay Tatay Artemio yan. Kakatayin yan pag 9 months na ni Tatay Artemio. Ayan. Yung mama ni Lisa nagpapakain yan. Shout out kay Binibining Julia. Asa na ang kambing? Asa na? So, dito tayo mga kasani. Ando na si Sani. Nag-anap kami ng matitirikan na kulungan ng biik. Hinanap namin yung poste kung yung pinutol nila kahapon ni Bunsoy. Kasama kasi si Bunsoy na nagputol doon mga kasani. Hanapin namin. So, dito siguro tayo banda. Magtirik ng kulungan ng baboy dito sa area na to mga kasani. Ayun, malapit yung bahay nila Lisa. Ay po mga kasani, dito lang kami sa area kung saan natin itatayo yung kulungan ng baboy ni Inday, no? Bago niyang aalagaan. So bali ito na yung poste na naputol natin kahapon. Ayan, kasi linggo kahapon at hindi lang ako nag-vlog mga kasani kahapon nagputol nito dahil bawal naman na iba-vlog natin to. So bali ito na po. Ito yung poste ng ating kulungan. So, ito na yung poste mga kasani na naputol kahapon ni Sani at saka ni Bunsoy. Wala kasi siyang kasama kaya nagpasama kay Bunsoy. Iba kasi ito mga kasani, ipil-ipil kasi ito. So, kasi mga kahoy nandito, tinatawag na binunga. Ito kasi mas matibay. So, hindi kami dyan nakaputol kasi hindi kami nakapagpaalam sa may-ari. Kaya sa iba sila Sani nagputol doon sa pasto. Diyan, nakaraan na pang-scaffolding, diyan kami na pumutol kasi nga nagputol kasi nakapagpaalam tayo sa may-ari. So ngayon, hindi tayo nakapagpaalam kaya syempre hindi tayo diyan magpuputol kasi hindi tayo makapagpaalam sa may-ari. So ngayon, dito na kami at
Oo, pwede na dyan. Ha? Oo. So, dito kayo Oo. Sabi kasi ni Ramel magtayo kami ng kulungan ng biik. So, tutulong daw siya dito mga kasani. So, sabi namin, i-ready muna natin yung mga kahoy, pang poste, pang dingding, tsaka pang sahig. Tapos, pako, i-ready muna namin. Tapos, pag okay na lahat, so, pwede nang gawin nila Sani at ni Ramil. So, siguro isang araw lang matatapos na nila to. Kasi, mas okay yung naka-ready na yung mga gagamitin para pag trabaho, tuloy-tuloy na at tapos agad. So, ayun, i-ready lang namin to habang hindi pa tayo nakaano ng biik. Pag okay na yung kulungan, so sabi ni Ate Erlinda, sabi ko kasi kay Ate Erlinda, i-ready muna namin yung kulungan ng biik para kapag tapos na, so tsaka tayo maghahanap ng biik. Para pag nakabili tayo ng biik, so diretso na sa kulungan mga kasani. Hindi na natin kailangang tali-talian pa. So, pag okay na yung kulungan namin dito sa baboy, yung plano ko kasi meron tayong drum doon sa bahay. So, yung drum na isa, ilalagay namin dito kasi nga, tagtuyot pa naman ngayon, so pwede natin paiigiban isang daan yung isang drum. So pwede natin paiigiban, nilagay natin dito kasi pag niligo natin yung biik, tapos naglinis tayo dun sa kulungan nila, so may tubig na dito naka-stack mga kasani. So ito na yung poste, so malalaki yung naputol nila. At dun pala sa bali gagawing tawag dito bubong, so nagsabi na dun kami kay Ramil kasi may nabaklas na si Ramil na yero dun sa bahay niya. So sinabi namin na hihingi tayo na ilalagay dito sa pambubong dito sa kulungan natin sa baboy para sa ganun mga kasani hindi na tayo bibili pa ng yero. Hindi na tayo bibili ng yero para less na rin po mga kasani sa gastos. So ayun, i-ready muna namin ni Sani at lilinisan ko muna yung party dito mga kasani. Kasi 3 kwarto yung gagawin namin para hindi magsiksikan yung mga biik. Kasi pag 2 or 1 lang kwarto, so syempre magsiksikan yung mga biik. At isa pa, hindi sila makakakain ng maayos kapag marami sila sa isang kwarto kasi nga agawan yun sa pagkain mga kasani, agawan. So ayun na, pangatlong poste. Maganda ang paninimula to. Sakali. Ayan, thank you kay Kuya Obet and Ate Erlinda sa pagbigay ng opportunity sa akin na meron akong haalagahan. Meron pa doon? Ilan na lang andon? 2. So ayun mga kasani, bali mahaba-haba to, galing siguro doon. So matatanaw to doon mga kasani doon sa bahay. At syempre mabilis lang natin to dito mapuntahan at malapit din naman sa bahay nila Lisa. So pwede naman natin patingnan-tingnan kasi andito lang naman sila, hindi naman sila umaalis. So bali sila Lisa, meron silang biik. Yung unang inahin ng anak ng 5. So syempre kukunan pa yun sa lalaki ng isa, so bali 4 na lang. At so bali nanganak ulit ngayon yung isa nilang inahin, 4. So sa May pa kasi yan mga kasani mawawalay sa nanay. Sa May. Sila Bia, meron din silang inahin, nanganak na rin nung April 8. Malalaki na yung doon kila Bia. 5 piraso din yung andun kila Bia. So hindi natin napuntahan doon. Ayan na. So pang 5. Ayan, pang 5 na yung poste mga kasani. So maglilinis na ako doon at manghiram tayo ng walis dito kila Lisa para malinisan na natin yung buong tatayuan natin ng kulungan ng baboy. So dito na kami patayo ng poste mga kasani para sa kulungan natin, no? Ayan. So 6 na poste kasi 3 kwarto po yung gagawin namin dito, no? So dito lang tayo, nakaganyan lang, pahaba lang siya. Ayan, so linisan ni Inday. Pero hindi naman Ano maganda kaya, ipapatayo na lang natin yung poste? pwede rin. Pwede. Tapos layout na muna natin kasi maaga pa naman mga kasani. Mag-aalas 7 pa lang. So maya pupunta na din ako doon sa bahay ni Ramel para tumulong tayo doon at para tuloy-tuloy yung pag-asintada namin. Ayan, salamat ng marami Kuya Obet and Ate Erlinda. Magandang paninimula to, no? So sana maging successful yung pag-aalaga ng baboy ni Inday at dadami pa, no? So yun, ito na, nakaready na yung poste. Yung kailangan na lang dyan is pang dingding, Ang dingding, pang sahig. pansahig. So pang bubong,
kay Ramel, mag-ano na tayo. Anong maganda yung pansahig? Pwede rin kawayan na yung matibay na kawayan, yung tinatawag na guod. Yung pinaka-puno Oo, talaga? pinakadulo talaga kasi di yun basta-basta Oo, na... matibay ba yun? Oo, matibay yun. Tapos biyakin, ano ba? Biyakin? Oo, bibiakin. Mga 3 hati siguro. Ay, hindi naman kasi makasanin na pag malaki na yung mga biik natin, nasa kulungan pa rin. So pag hindi na kaya sa kulungan, siyempre ibababa natin Oo. yun, tatalian na lang. Pag ano kasi makasanin, Hindi. pinapili ako ni Ate Erlinda and Kuya Obet na kung i-hollow block. So sabi ko kasi, magastos na kasi yung mga kasani at syempre panimula pa lang natin. Hindi. So kadamihan naman dito kulungan ng mga biik dito sa amin is yung ano lang, nakahangin. Maganda naman sana kung sakali na asintada, flooring, kung sa atin yung lote. Pero kung ganito, nang kon lang tayo, nang hiram lang tayo, so wala. Oo. Useless yun kasi maging yung kulungan na yun, syempre pupunta yun dun sa may-ari ng lupa or ari ng lote, no? Mas maganda talaga yung sarili natin. Dito kay Lisa pa kasi itong mga kasani. Sa kanila kasi ito ni Lisa dito. Abot pa yung lote nila Lisa. Abot dito yung lote nila, galing doon. Ayan, ayun po yung bahay nila. So syempre nanghiram lang muna tayo dito. Paninimula pa lang naman mga kasani, no? Malay natin sa awa ng Panginoon, mag-successful yung pag-aalaga natin ng biik, no? So sana para tuloy-tuloy yung natin yung pag-aalaga. Okay mga kasani, sinunog ko na para malinis na talaga yung part na dito at papunta doon mga kasani para mapatayo na natin yung poste. Yan. So si Sunny nagkuha pa sa pang ano sa lupa mga kasani tsaka metro kasi syempre kailangan din nating sukatin. Nagkuha pa si Sunny. So ito tayo. Ayan, ito yung magiging area natin dito, magiging
little figure natin mga kasani. Ayan. So, ayun, nagkukay na si Sani sa pang isang poste natin. Natin mga kasani. Sinukat mo na yan. And layout ng aming little piggery. At dito mga kasani, naglinis na ako dito. Sinunog ko na yung mga ano para malinis na, at ayun doon sa kabila rin. Ayan. Para malinis na mga kasani. Pag okay na yung mga gagamitin natin, may pako na tayo, may pangsahig na tayo at pang dingding, pang bubong. So isahang ano na lang mga kasani, isahang gawa na lang, kasi di natin pwedeng pahina-hinaan lang, kasi syempre meron tayong iba pang gagawin. Thank you talaga sa mga minamahal naming sponsor kahit paano. So meron kayong binigay sa amin na content araw-araw. So nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat mga kasani. At ito rin yung sinasabi ko sa inyo, na kung si Sani may project, ako rin meron akong project. So ito na po yun. Ayan, ito na yung little piggery na itatayo natin. Ayan na. Ayun na. Unang poste. Unang poste. So susukatin pa yun mga kasani. Ayan, sinukat na ni Sani mga kasani, isukat na Sani yung ano, magiging ano natin, kubo ng little piggery. Hindi naman masyado talagang mainit dito mga kasani, kasi naman may mga puno ng kahoy at meron puno ng nyog. Syempre, lalagyan pa rin natin ng bubong. Bali, pangatlo yung poste. Bali, may poste pa yun mga kasani sa gitna. So, uunahin lang ni Sani yung poste sa dulo. Yung sa gitna na poste, pahuli lang yan mga kasani. So, ayun, ilalagay na naman ni Sani yung poste. And sight na kung straight ba.
Metro. Ayan. Ayan, dito na makasan yung katapat nito. Ayan, dyan. So, ayun makasan, tatayo na. Tatayo na yung pangatlong poste. Ayan, bali sila na yung magkatapat makasan. Malaking poste na yan. Naano na Kuya Roy, nabuhay na manuhan na yung metro mo. Ayun. Shoutout po pala mga kasani kay Sir Philip Ong. Pang-apat na yun na poste doon mga kasani. So, yung oras natin ay 7:34 na ng umaga mga kasani, April 20. At ayun, itatayo na lang namin yung isang poste na lang siguro kasi pupunta na si Sunny doon kila Ramil. Ayan. Ayan na. Yan naman kasi apat na poste na. Yung kubo namin sa bukid. Parang si Kamang yan. Dito natin itatayo yung kubo natin. Kubo sa bukid mga kasani. Ayan na, forma na. Ayan na mga kasani yung kubo namin sa bukid. Naitayo na yung mga poste. Ayan. Yeah, siyempre gagawan pa yan ng poste sa gitna, dalawa pa. Ay po mga kasani, okay na. Nakatayo na yung apat na poste natin. So inuna ko lang yung bawat kanto. At ito na yung gitna, yung hindi pa natin na ipatayo mga kasani. Susunod natin yan. At sa another update natin, abangan nyo na lang. Ayan, so again, maraming salamat sa mga asawa ko, Obit ni Terlinda. Ayan, si God ang bahalang magbalik ng maraming blessing po sa inyo. At magandang paninimula ni Inda ito. So maraming salamat po talaga sa inyong mag-asawa. At ito, no, bali 3 kwarto to mga kasani. 3 kwarto. Ayan. No, so abangan nyo na lang yung pagtatapos nito. So yung yero walang problema kasi meron tayong yero doon sa kanila ni Ramel. Sabi ni Ramel, kukunin daw natin yung yero doon sa kusina niya kasi wala namang gagamitan nun, no? So ayan, dito natin ikakabit yun. So okay na. Alright, ayan, magandang paninimula mga kasani sa ating bagong alaga na mga biik, no? Wow. Ayan, so hanggang dito lang muna mga kasani kasi pupunta pa ako doon sa kanila ni Ramel at gagawa din tayo doon sa bahay niya, no? So ayan, salamat ng marami po sa inyo sa lahat ng nakarating hanggang sa dulo nating video na ito. Maraming salamat po at ingat lang tayo palagi at gabayan tayo ni God sa lahat ng ginagawa natin. Bye bye.